Yun ang pagpalang araw po mga karakit. Ngayon ay araw ng Webes, August 28, 2025. Samantalahin ko hanggat tinaulan, deliver ko tong order na tester kit perfume. Yan o, anak ko, tapos na niya mag-almusal at waiting ng kanyang school service. Teka, wait, hanapin ko muna yung tester. Nakalimutan ko kung saan ko na ipatong. Ay, nako. Ay, eto pala. Katabi ko lang. Kung natuklaw na ako. Kaya magpapatulong muna ako kay Mrs. para i-check naman ng pouch. May estorbo muna kita, patulong. Hawak ko sa itong camera kaya isang kami ng nagana sa akin. Teka. Yun, oh. Yan. 10 pang lalaki at 10 pang babae in 3 ml bottles. Ayos, kumpleto. Mas okay na yung sigurado sa tamang serbisyo. Pwede ito i-deliver kay Boss Joven. Ilang beses na kasi siyang umu-order ng perfume with this GF. So far, nagustuhan nila yung perfume kaya nag-order na rin ng tester para mag-reseller. Tara mga karakit, samahan niyo po ako muli pumadyak. Siyempre, gamit ang aking bisikleta. Uy, basang-basa na naman ang kalsada sa magdamag na ulan. May bagyo po kasi, kaya masungit na naman ang panahon. So, pahirapan na naman na makapagpatayo na sinampay. Bugso-bugso kasi ang ulan. Titira, uulan, titira, uulan. Sakit na nga abutin. Kaya ingat po tayo mga karakit. Uso na naman po yung ubo at sipon. Hindi ako mapapawisan ito. Medyo malamig ang ampas ng hangin. Bike. Kaya takbong pogi lang tayo kahit pangit. Mabagal na takbuhan lang. Tatasi kasi ang putik sa damit ko. Itong lugar na to dito sa amin, catch basin na rin eh. Konting ulan lang. Yun, baha na rin ang karsada. Yung dating drainage ng subdivision, nasakop at nagalaw na rin ng mga residente sa pagpapagawa. Kaya ayan, ang resulta. Nagmistulang kanal ang karsada. Naalala ko, share ko lang. Habang napadyak, may napanood akong video. Usapang kanal eh. Yung kanal sa Japan, puro koi. Sobrang linis ng tubig. Ang ganda, nakakita ako. Yung ako dito sa Pilipinas yon, wala na, nahuli na ng mga ng mga kawatan. Magkano ba naman ang koi? Sa Japan talagang napakalinis eh. Wala din silang mga wala din silang mga street sweeper doon sa Japan. Tinapanood ko lang naman. Yung mga karsada, ang lilinis, makintab, walang amoy. At parang parang may mga invisible army na naglilinis araw-araw. Ang sekreto doon, siyempre yung disiplina, yung ugali at respeto sa paligid. Kasi naman sa Japan, bata pa lang, tinuturuan na sila. Ganun din naman dito sa Pilipinas, tinuturuan din naman tayo sa school, ganun din. Tinuturuan din tayo dito sa school. Doon sa kanila kasi, estudyante pa lang, naglilinis na araw-araw. Dito, ganun din naman, naglilinis din naman araw-araw mga estudyante. Pati doon sa paligid din ng school. Dito rin sa Pilipinas, ganun din naman tayo. Yung mga estudyante, may mga cleaners, di ba? Tapos pag nagiging adult na doon sa Japan, pag nagiging pag matatanda na, hindi nawawala doon yung mindset nila. So dala-dala pa rin nila yon. Yun yung kaibahan dito sa atin kasi pag kailangan tutukan bago kumilos, kulang ba sa ano yung tawag doon? Sa latigo. Kailangan pambantayan. Doon yung mga trabahador na pinakikita doon sa video, tsaka yung mga tindero, naglilinis na ng shop bago sila magbukas. Tapos may pinakita pa nga na mga pag may mga sports event sila, yung mga audience pa yung naglilinis bago katapos ng event. Walang naiiwang basura.
Eh dito sa atin, pag may mga ganong mga event-event, no? Ito na latang basura yung naiiwan, talagang may tagapag-linis pa. Oh, di ba? Paano na yung Pilipinas? Paano yung Pilipinas na problema sa bansa? Pati yung garbage truck nila. Yung garbage truck nila, kumikinang sa linis, araw-araw nililinis ng driver. Pati yung gulong, sinisigurado nilang walang mahuhulog na dito sa kalsada. Eh dito sa atin, ang putik ng ng mga dump truck, yung panghakot. Dugyot. Kawawa yung mga Hindi natin inaano yung mga tagahakot ng basura kasi sila talaga yung kawawa yung kanilang sitwasyon. Expose sila sa dumi. Talaga napakabaho ng basura. Hindi man lang nasisegregate yung mga pag nakikita yung mga ugali kasi ng mga Pilipino. Pag may nakitang basura doon sa tabing kalsada, gagayahin na, tambak na, kung ano-ano na lang, hindi na sinisegregate. Kahit nabubulok, minsan maaami mo pa. May bulok na daga, patay na daga, kung ano-anong amoy ang maaami mo. Kaya takip ka na lang ng ilong ganon. Disiplina lang talaga. Tsaka yung ugali talaga ng tao. Sa Japan, bawal talaga yung ganon. Ang taas talaga ng disiplina nila pagdating sa paglilinis. Yun, nakita ko rin doon, talaga sinisigurado nila na napakalinis ng paligid nila. Wala kami kitang basurahan din sa kalsada. Bakit? Kasi yung mga tao doon, tinatago nila yung basura nila, nilalagay sa bulsa. Dinadala nila pauwi yung basura, yung kalat nila. Eh dito sa atin nakita mo pagka kumakain sa kalsada, doon, dito. Hindi naman lahat. May mga disiplina rin talaga yung iba. Pero yung iba talaga, may kita mo, minsan ka na lang, may kita mo, nasa jeep, iit siya, yung kalat. Uy, yun, parang pamilyar yata sa akin to. Yan, nakapulong yan. Uy, shout out sa'yo. Parang si yun si Ruel Losada. Shout out, Ruel. Nakita kita, pero hindi mo ako nakita. Yun nga. Ang galing. Siguro ko talaga sa una talagang effort, pero pag naging habit na, nagiging natural na. Mahirap talaga sa una yan. Pero, siyempre, basura mo yun Dapat mo talagang iuwi mo na lang. Huwag mo nang itapon. Huwag mo nang i-check kung saan. Maging maging habit ba natin? Maging kaugalian na lang natin mga Pilipino. Kung kaya nga ng Japan, di ba? Siyempre, nagagawa nila. Bakit tayo ba, mga Pilipino? Kaya din natin yung dito sa Pinas. Yun lang naman talaga yung sikreto, yung tatlong binanggit. Disiplina, ugali, at respeto sa paligid. Yung kagaya na sinasabi ni Mayor, tulungan natin siya, magtulungan tayo dito para sa ikagaganda ng kasi bumabara naman talaga yung mga kalat sa mga sa mga estero, sanhi ng sanhi ng yun yan, ang pagbaha. Ayan, yung umaapaw. Tapos bumabarado. Kahit anong nga naman kagandahan, gaano kalaki yung gastos, kung puro rin naman talaga ng basura, wala nga rin naman. Tama naman si Mayor ito sa Kabuyaw, tamang-tama talaga. So sayang lang din yung pera, sayang yung ganda ng proyekto kung ganun lang din ang mangyayari. At ito, malapit na pala ako, kakukwento ko dito na pala ako sa kanto ng Kabuyaw. Ito, dito kami magkikita. Pero mukhang akala ko ako mauuna, yung pala na andito na pala. Yun na pala yung naghihintay sa akin. So, andito na si
Boss Joben, ito na yung order. Kaya isang estudyante ng TESDA Santa Rosa at willing kumita ng extra income habang nag-aaral. So ayan, inspired oil based perfume. Proven and tested, kaya binabalik-balikan. So ayan, pakita ko sa iyo itong blue na to. Yan for men at saka yung mga yellow labels na yan for women. So lahat naman yan na nakalagay dyan is best seller. So, yan, salamat sa pagtangkilik ng ating patuloy na pagtangkilik ng ating produkto ha. O yan si Boss Joben, maraming salamat. Hanggang sa muli mga karakit.